What's up, what's up? Good morning, Lodi! Bending is not breaking. Wait, nanggigigil ako. Funny how these people who are so against bending the law are the same people who actually justify extrajudicial killings, which is not just bending, but totally an example of breaking the law. Esyo, bakit di ka sumigaw? Bakit di ka nanlaban? Like, really? You know, people like you are part of the problem. Mga kapatid, sa ating pong programa today, let's all welcome Miss Lovely Granada. Good morning, lovely! Magandang umaga po. Naririnig po ba? Yes, malinaw na malinaw. Napakaganda ng tinig. Napakaganda lalo ni Ganda ng Lovely. intro ko pero parang nag-freeze ang internet Hindi, niya. nagkaroon lang tayo ng problema sa internet. Pero Lovely, it's so nice to have you on the show. Ang tagal ka na naming hinahanap ni Manong Ted. Kamusta ka muna ngayong araw? Bati ka sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Hello, good morning po. It's really an honor to be with Sir Ted Philo and DJ Chacha. Lagi ko lang kayong napapanood before eh. And I'm so glad that I'm with you today. At syempre sa mga nakikinig ngayon, maraming salamat po. At syempre sa mga nanonood nga din pala. Live stream pala ito. So ayun, good morning and yeah, samahan niyo po kami. Grabe, pang radyo yung Ayun. boses, pang TV rin talaga ang ganda. Lovely, siguro una muna, how old are you? At aside from vlogging, posting videos online, ano talaga yung ginagawa mo? Kasi I heard, ikaw daw ay isang tutor ng English sa mga Chinese. Tama ba ito? Yes po. I'm 36 years old at actually dati nag-graduate din ako sa IFM sa Wow. Jensan. Oo. But nung nag-Maynila na ako, I shifted. So, syempre nag-Bible school. But not really Bible school. Tawagin na lang nating Truth, Life, and Character Training. So, after that, nagkaroon ako ng change of direction. Parang gustuhin ko mang mag-radyo ulit pero parang magsisimula ulit. So you know, napadpad ako sa ESL industry. So I was hired to train English teachers. Tapos nung nagka-pandemya, humiwalay na ako and I entered teaching na din. Pero ngayon, ang course na tinuturo ko is public speaking and debate. Yun naman. Ayun, online po yan, work from home. Ngayon, no wonder, napakahusay magsalita. I've watched a lot of your videos actually. At napagod na yung kamay ko, kakapindot ng like. But kilala ka nga na isang Filipina political content creator. I'm just wondering, what's with social issues and politics? Kasi marami kang po pwedeng gawin na content online. Ano ang meron sa politika at social issues? Bakit ito ang napili mo na gawan talaga ng mga videos? Lovely. Well, personally, hindi lang sa pinili ko siya. Kumbaga sabihin na, I was forced to pick it up kahit ayoko talaga siyang i-touch. Kasi I know na the moment you touch politics, ano siya eh, maraming bashings if ever. So, tinatry ko talagang i-avoid siya. Pero I came to the point na hindi ko na siya maiwasan because it kumbaga, nagka-burden na ako sa loob ko. And para siyang, nagkaroon ako ng, nagbo-boil na siya since 2016 eh. So, ayun, sa church nga namin kasi, we don't really talk about politics. We just have to pray about everything that's going on. That's how we deal with, you know, problems with the government and all that. Yeah. Pero dumating ako sa point na ayoko na nagpe-pray lang. I wanted to speak up. So, Yeah. ayun. Okay. Yun. Lovely. So, ang trigger mo is the church na kinabibilangan mo. Kasi you felt like, ay, teka, parang hindi na kaya ng prayers ang problema ng bansa. Parang dapat may sabihin ako. At parang naging outlet mo itong pagve-video. Kaya nauwi ka na on touching political and social issues. Do you still remember kung ano yung first ever na video na in-upload mo? At kung ano yung topic mo doon? Naalala mo pa ba yun? At kailan yun? Yes, the first ever video that I uploaded on TikTok, I think that was non-political. That was ano yun eh, yung
voice-over challenge ng yung someone from Cebu Pacific. Oh yeah. Yun. Oo, yung sikat na Yung first voice video. challenge. But Oo. your Yung first Ceb- political yung video. Cebu, first political video. I think that was on, ah, wait, hindi ko na maalala. Kasi nagre-react ako before nung Duterte time eh. Siguro nung pandemic, nung, I forgot, may nag-ano nun eh, may hindi nag-mask and then nag-react ako. Parang pag etong politikong to, hindi sumunod ng protocol, parang bakit parang let go agad. Pero pag ordinaryong mamamayan, napaka-harsh, yun yata yung video ko. Hindi ko na rin matrace kung saan na yun. Okay, Nasa okay. Facebook ko yun eh. Oo. Karamihan So, sa... dati pa actually, nagre-react na ako. Yeah, oo. Karamihan sa mga videos mo nga, ang tapang, walang takot ka talaga nagsasalita kahit na alam mo ang DDS support ay matindi at pag naglabas ka ng isang komento na hindi ayon sa kanila, panigurado, mababash ka. Sa mga hinuhugot yung tapang na yan, bakit wala kang pake sa mga bashers mo online? Because although alam ko yung presence ng bashing and yun na nga, they could really get worse because I've been seeing that since 2016. Humuhugot ako ng lakas sa goal ko eh. Na gusto ko maging parte ng pagwakas ng culture of disinformation, culture of normalization ng pambabalahura, pagpatay, rape jokes. So, ayun. Particularly, syempre, sa church namin, I have my experience na masasabi ko talaga, this God is someone who carried me through sa mga hardships ko. And without Him, siguro wala ako dito ngayon. And when I saw someone mocking God, and that's our former president, tapos nakikita ko yung mga leading brothers and sisters, they are the serving ones, they openly support that man. So talagang, okay, kung kayo ay openly nagsusupport sa taong ito, then I had better openly resist as well. So dun ako nag-start na mag-decide talaga. For sure, Lovely, hindi lang hate comments na tatanggap mo, no? May mga death threats din ba dito sa tindi ng mga pahayag mo online? And paano mo tinatanggap yan? Kasi aminin man natin o hindi, kasi ako, sanay na ako, tagal ko na rin siguro sa social media. But at some point, may mga times maapektuhan tayo. But how are you handling bashing? And of course, kung meron mga death threats sa'yo? Well, bashing, I don't care, but sometimes pag may death threat kasi, pinapasa Diyos ko na lang. Pero meron nga, Lovely, Alam mo meron ka yun, mga I natatanggap na death threats? Yes. Oo, I mean, ano ba Yes, nai-report mo ba at first, ito? parang alam mo yung makikita mo na pag nakita kita sa daan, patayin kita kahit kulong pa ako. Yung mga ganong salitaan, well, they could be just matapang kasi anonymous or they could be really crazy. You don't really know what people think, diba? Yeah. So you don't know how serious that is. Pero, well, dumating na kasi ako sa point ng life ko na whatever happens to me, well, naging parte na lang ako ng struggle na to. So, pinagpapasa Diyos ko na lang. Kasi malinaw ako na itong ginagawa ko, I'm not trying to be a hero, trying to change the world or what. Yeah. I'm just really trying to fight for myself. And parang bonus na lang yun na may nai-inspire tayo, may nai-encourage tayo. Oo, fight for Kasi, yourself and fight for what you think is right. Yes po. Oo. Anong sinasabi ng pamilya mo dito? Kasi nga hindi na lang bashing, even death threats nakakatanggap ka. Supportive ba sila dito sa mga posting mo online? Well, of course, they're taking safety measures na din sa bahay and hindi sila pumapatol. They always, parang we've resolved na wag patulan online, wag na talagang, wag na makisabay. So, privacy din nila, iniingatan namin. Pero, ayun, they feel so bad and, well, they're scared but not to the point to let me stop kasi naniniwala din sila sa ginagawa ko. And Na at some point, kailangan talaga, this should be a collective effort.
na Agree. talagang tayo, nasa atin kasi ang kapangyarihan eh. So talagang at some point dapat may mga nagsimula. Dapat lahat tayo ginagawa ito eh. Kasi kasi kung hahayaan natin na mapapadala tayo sa takot, then anong maipapamana natin sa mga kabataan, 'di ba? What was the So parang ayun. pinakamabigat na criticism na natanggap mo? Yung parang talagang tinamaan ka, naiyak ka, kumbaga di ka nakatulog because of that criticism. Meron ba? Or talagang medyo sa ilang buwan na ginagawa mo ito, sanay ka na rin kahit papano? Wala naman, pangungutya sa itsura ko, binalahura yung pamilya ko, gumagawa-gawa ng kung ano-anong kwentong kababuyan involving people related to me. You know, they put in a little fact and then imbento na the rest of the story. Well, annoyed ako, pero konti lang kasi alam ko yung totoo eh. So, parang for me, noise lang siya. Mas nagfo-focus ako doon sa messages of support. Yung talagang naiiyak ako kasi sobrang apektado, wala naman. Wala naman. Dead man na, Siguro, kumbaga. Di ka na tinatamaan. nagiging Oo. emotional lang ako. Well, nagiging emotional lang ako, especially when I have these, private moments, conversing with the Lord. Kasi, when I think about what's going on, ano na bang nangyayari sa Pilipinas? Yung mga taong kilala ko that I respected, alam mo yung nakikita mo yung kapangitan ng ugali. And I feel so sad kasi hindi naman ganito ang pagkakakilala ko sa kanila. Kumbaga, umiiyak ako kasi nalulungkot ako para sa Pilipinas. Oo. Nalulungkot ako para sa, like, how ugly have we become? Yung para lang sa politika, para lang sa idolo na sinusuportahan. Parang we're willing to tear each other down. Yung ganun kasi yung nakikita ko. So nakakalungkot siya. But the attacks on me, yung mga personal attack, yung mga pangungutya sa itsura ko, I don't mind. I don't mind them. Lovely. I'm sure you have friends and family na hindi tugma dun sa mga ipinaglalaban mo at siguro yun din yung hugot mo, yung sa ibang tao na hindi mo kilala, commenting about you na hindi maganda, tanggap mo yun eh. So meron ka na rin mga nasirang relationship dahil dito sa stance mo. Well, yes. Mga taong nirespeto ko and they also really we always had respectful conversations. Pero napansin ko na grabe na rin yung mga pinagsasabi about me. Hindi na siya within the respectful bounds, ano. So, well, although nakakalungkot at mga weeks ko din siyang pinaglamayan. I mourned at talagang nalungkot ako pero I also gained clarity. Yeah. Lovely, meron ka bang sabihin na natin na mga tao na nabago ang paniniwala dahil dito sa ginagawa mo? Messaging you or reaching out to you na lovely, thank you sa ginagawa mo. Sabihin na natin na, for example, mga Bisaya, kasi kilala ang mga Duterte, ang tindi ng suporta nila dyan sa Visayas and Mindanao. Pero ikaw, being a Bisaya, tinutuligsa mo sila. Meron namang mga nabago o paano ba? Marami po tayong natatanggap na suporta. Actually, hindi ko na nga maisa-isa but the common messages na nare-receive ko ay yun nga, nagpapasalamat sila kasi nagkaroon sila ulit ng courage to speak up at lumaban at manindigan sa kung ano ang tama. And yun nga, marami din nagme-message na dati daw silang DDS pero nakita daw nila yung kapangitan ng mga Duterte over time. And yun nga, kasi ang ginagawa ko din sa mga videos ko kahit na luma na siya, talaga nagpapakita ako ng mga, kasi may iba na hindi talaga pa nila alam. Like for example, yung sinabi ni President Rodrigo Duterte na he would tell soldiers to shoot the female rebels in the vagina. And then I would discuss that na eto lang, kasi sabi niya, without your vagina, you're useless. Gumanon siya. So, maraming na-shock. Sabi lang, hindi ko nakita to. And so, wow, grabe pala talaga. Isa doon yung ate ko from the UK. Supporter din siya. Actually, cheerer siya ni former President Rodrigo Duterte before. Pero nung nakita niya yung mga videos ko daw, talagang na-shock siya. Like, what? I did not even know this was happening. Kasi sa circle of friends niya, mga puro pro-Duterte, yung mga sinishare daw kasi, puro positive
negative daw yung nakikita niya. So proud na proud din siya. None of, our narratives nakita niya. So when she started watching my videos and then pinapakita ko sa inyo yung mga links, yung sources, talagang na-shock siya. And yun, sabi niya nga, this is just disgusting. I can't believe I actually cheered for this man. Yung ganong reaction. Aside from yung mga ilang mga videos mo, na obviously halata na talagang anti-Duterte clan ka, isa rin sa mga ipinaglalaban mo is disinformation. Oo, parang Yes po. iniisa-isa mo sino mga nagkakalat ng fake news and all that. Gaano ba kalala yung disinformation na meron tayo ngayon? And kung ano yung epekto nito dito sa sitwasyon na kinasadlakan na natin? Sobrang lala. Kasi even to the point na alam mo yung patay na yung tao. Alam mo yung patay na yung personalidad or kahit ano pa yan, parang movie character lang yan. Tapos may quote card, sasabihin na ano daw, tinutuligsa yung ICC, for example. Tapos nananawagan to bring him home. Alam mo yung hindi totoo, pero ang dami-daming naniniwala. And I've seen real people na kakilala ko na nag-like at nag-comment. So talagang ang lala nito because these are people that I know na, nag-aral naman to, pero naniniwala sa mga ganon. So it's to the disgusting level. And the point about this information is, nakikita ko na mas lalo tayong nagkawatak-watak. Mas lalo tayong napopolarize, pinag-aaway-away tayo. At hindi na natin nakikita yung actual problems na dapat sinusolusyonan. So, I really hope na, someday, mapanagot itong mga taong deliberately nagpapakalat ng disinformation. Oo. Alam mo, Lovely, isa rin yan sa mga ipinupukol nila sa'yo eh. Kasi binabrand ka nila with a certain political color. Para lang maging klaro, mas malinaw, ano nga ba talaga ang kulay mo? Meron ka bang sinusuportahan na political color? At bayaran ka daw? Okay, hindi ako bayaran kasi kailangan ba may bayad para manindigan? 'Di ba? Pag sinasabi nilang bayaran, I really wonder, kailangan mo bang bayaran para i-expose ang sarili mo sa maraming attacks and danger at para manindigan? I don't know, kayo ba? Kailangan niyo bang bayaran? So, ayun, ano nga po ulit yung Yeah. isa pang tanong? Oo, may political color ka daw ba? Actually sa sagot na, I mean sa tanong na yan, I always say na although I align with the pink movement, kasi nga naniniwala ako na yung pink is you believe in transparency, accountability, and good governance. Ayoko na binabox ako as, pink lawan at kahit pa magkamali ang mga sinusuportahan ko ay ipagtatanggol ko pa rin. No, hindi ganon. Actually, kung talagang kulay ko ay bandila ng Pilipinas. Kaya nga in my videos, I always wear the flag. Eto, may pin ako ng flag. Tapos nagpagawa din ako ng, tawag nito, ng jacket na may Philippine flag. Kasi gusto ko na ipakita yung bandila ng Pilipinas sa ginagawa ko. Hi, Lovely. Hello po, Sir Ted. Ako'y nakikinig lang sa inyo. And eto muna, bago ko simulan tong aking pinaghandaan ng mga katanungan para sa iyo, Lovely. Bumoboto ka ba sa bawat halalan? Yes po. Okay. Noong 20... Since 2022. I see. All right. So, kasi nga, I'd like to ask you sana nga, kung bumoto ka noong 2016, ilang taong ka na ba? That time ba, 2016, panahon ng eleksyon, ito, Duterte, Rojas, Grace Yeah. po. Miriam Defensor. Hindi ka ba botante noon? Hindi pa po. Kasi that time, hindi pa ako nakapagparehistro. And that time, very, kumbaga nakakulong ako sa spiritual home ng Okay. eklesiya. So Alright. parang, okay, let's see what happens, ganon. Okay, sige. Anyway, Lovely, ito muna, no? Binalikan ko yung mga mensahe ko sa aking telepono kasi nga, I have to admit, hindi man ako tekin tao at
hindi nga ako marunong yung mga subscribe na yan. Pero eto, natatandaan ko May 4, ako una nakatanggap ng pinasa sa akin ng ang TikTok mo, no? O vlog ba ang tawag doon? At napanood kita first time, December 4. Binalikan ko dito eh. At ang Oh, una kong December 4. December 4. At ang una kong reaksyon, December 4 last year. Ang una kong reaksyon, sino siya? Taga saan ito? Pwede bang makontak? True. Oh. Oo, yes. Alam mo kung bakit? Kasi nga, Oh. una, humanga ako sa iyong style ng pananalita, yung pag-deliver mo ng message mo na nakakatuwa, may sarcasm, pleasant to the ears ang boses, at malinaw, and still, you speak truth to power. Salamat po. Alright. Ngayon, ang sabi ko nga sa kanila, pwede mo bang tawagan yan at tanungin natin kung pwede siya magprograma? Hindi ko na alam kung anong istasyon. Dito sa 2FM. Saktong-sakto nakikinig sa atin sina Ma'am Jan. Hindi, baka, Ay, sorry. diba? Oo. Anyway, yun ang aking unang Pasabog reaksyon. di lovely. Yun ang Hindi. title ng show. Hindi. Yun ang aking unang reaksyon. So, Lovely, gusto ko lang kitang makilala ng lubos, no? Saan ka ba nag-aral? Opo. Saan ka lumaki? At why is your English so good looking? Yeah. The English is so good looking. And the accent is accenting. Nakita mo yung tawa niya? Alam mo yung tawa na yan. Yan tawa na yan kasama yan sa inaabangan na Okay. post ni Lovely. Sige, Lovely. Oo. So ayun, lumaki po ako sa Butuan. From birth, actually, I was born in Butuan. Tapos grade 5, yan, hanggang grade 5. Then, grade 6 until university, General Santos City. So, about my accent, actually, hindi ko alam kung British ba talaga siya. Pero yes, I've been listening kasi to the cassette tapes ng tatay ko. Lagi siyang nakikinig nung mga ganun eh. So, ginagaya-gaya ko lang. Before, no, mga kindergarten ako noon eh. Mhm. So, yun yung nag-retain sa akin. So, kahit before pa ako nag-aral talaga ng English officially, yun na yung napapakinggan ko. So, yun din yung ginagaya-gaya ko. So, nadala ko na siya. And then, fast forward now, syempre nagtuturo ako. I listen to a lot of BBC contents. BBC content. Syempre pag, yes pa. Okay. Oo. Alright. Ganito, So, RP siya. Lovely ganito. Kasi ang iyong English ay impeccable. Is my English good looking also? Is it right? It's impeccable. I think so. All right. Now, Opo, very your good looking. Filipino is straight. And your Bisaya is Bisaya good, no? Wala pag nagbibisaya ka. Bistak. Okay. Oo. Ang lahat ng ito, saan mo ito nakuha yung training na iyan? Maliban doon sa English mo kamo na sa father mo, sa BBC, etc. Saan mo nakuha yung iyong articulation na iyan? Yan ba minana mo rin o talagang God-given gift? As a God-given gift, I want to believe that at nagpapasalamat ako sa Diyos for giving me this ability. Pero siguro, of course, more on trained siguro. Kasi when I was young, lagi akong pinipili to speak out there eh. Actually, ayaw ko kung may maniniwala sa akin. Introverted ako. Pero I don't know, lagi akong pinipili ng mga teachers ko to do the speaking. Tapos pinapadala sa mga contest. Oo. Tapos I was also trained in high school and college debate at nag-campus journalism din po tayo. Okay. So siguro yun yung mga... Yun Then ang yung yung training tatay ko mo, din, no? radio. Yung Tatay mo- tatay ko din, radio commentator. Ganun. As- Mm. Opo. Siya ba yung Sa nandyan pa? Butuan. Nandyan pa si father mo? Ano, he passed away when I was in grade 2. Okay. So broadcaster din pala si papa mo. Ano ang natapos mong kurso? Mass communication po Anong eskwelahan ito? sa Notre Dame of Valiangas University. Alright. At ikaw ay nag-base ka mo sa Manila until when yon? Until now? Since 2011 ng November, nasa Maynila na po ako. Then for 1 year, I went to Truth Life character training sa Malabon. That's where we stay together and read the Bible and listen to the ministry. The purpose is to learn to live the normal Christian life. Parang ganon. So until now, ikaw ay Manila-based? Yes po. Okay. And then, kasi
bagamat sigurado na may disgusto sa iyo sa iyong political beliefs, no, and persuasion, but definitely your voice is kumbaga it's iba ang timbre niya eh. At saka yung iyong intonation, tama ba? Okay. Yung iyong I'm sorry. Accent? Yung iyong diction. Yung diction, yung pronunciation, enunciation. I'm sorry, enunciation Oo. ay maayos. Wala ka ng puwang ngayon na bumalik ka pa sa broadcast. O sa radyo. Sabi ko nga broadcast Oo. Oh, kung may pagkakataon, why not? Pero syempre, kailangan kong i-weigh yung mga i-give up ko or what. I'll have to see. Okay. Oo. Yun lang naman kasi ako Sayang. sa totoo lang malaking bagay din kasi nga yung magkaroon ng boses na kapanipaniwala, boses na maaari nating maging alternatibo sa napakaraming mga boses ngayon. Alright? So for lack of material time, Madam Lovely, ang katanungan ng marami ngayon is that hanggang kailan ka magpapatuloy dito sa iyong advokasiyang ito? Itong ngayon pinaglalaban mo, ang dami mong mga binabangga, ang dami mong mga nililiwanag na mga issue, pero ang tanong nila, hanggang kailan ka magpapatuloy dyan? Actually, hindi ko alam hanggang kailan, pero hanggat I've been always determined na hanggat may boses tayo, magpapatuloy tayo. And yun nga, i-quote ko lang yung kanta ni Miss Nika de Rosario, yung Rosas, yung particular line na. Kasi I resonate with that eh. Hindi tayo magpapahinga hanggat hindi natin muling maipagmamalaki na tayo ay Pilipino. So ayun po, hanggat may boses tayo, I will continue to use this voice para sa pinaglalaban natin Yeah. sa Pilipinas. And thank you for doing what you're doing, Lovely. Kasi it's really refreshing na makakita ng isang babae na napakatapang na ipinapahayag ang kanyang posisyon online. Lalo pa yung mga Gen Z kasi ang nare-reach mo madalas. The Gen Z, the millennials, and even yung mga may edad na. Yung nasa social media. Paano sila makaka-follow sa iyo, Lovely? Please, paano? Anong mga pamamaraan? Where can they catch you? Si Manong Al Mendoza natatanong. Kung saan siya mapapanood. Oo, ito kasi na. nga, ang iba ho ay hindi pa siya kilala actually. Yung iba, hindi siya kilala. Kasi nga yung iba hindi naman active sa social tama, media. totoo yan. Ngayon lang napanood sa ating programa, napakinggan sa ating Sa radyo. sa radyo, at hindi nila kilala si Lovely Granada. Ang aking pong imbitasyon, check her out. No? Yeah. Kasi yung kanya pong maiikse, no? It's crisp, no? Maikse, precise, witty, clear. Yan po importante dyan. And pleasant, kumbaga ho, na pakikinggan. Paano makapag-follow sa'yo, Lovely? So basically, nasa TikTok po yung mga videos. That's I am Lovely G. Pero yung sa Facebook naman, binabato ko yung video sa La Verite. Laverite. La Verite po. Yung may 200 plus na 200 plus K followers na po. Pero yung personal Facebook ko naman, dun ko binabato yung mga mga Facebook texts, yon, mga reactions ko. Lovely Granada po. And nasa YouTube na rin po tayo just last week, I think. Lovely Granada-PH. Alright. And you started doing live na rin on Facebook. Oo, napapanood ko yung live niyo Ako minsan. kasi, Lovely, wala kasi akong Facebook, personally. Wala din akong, TikTok. Yung sa YouTube, nakapag-subscribe na ako. Yan, meron siya sa Oo. YouTube. Wow, thank you po. Kaya nga, kaya siya, kasi hindi nga ako teking tao. Yes. But definitely, ang akin lamang nga sa ngayon, no, bagamat may mga hindi natutuwa sa ating interview na ito, at ginagalang po naman natin sila, ang atin po lamang ngayon, Lovely, doon sa mga nagsasabi na, kung ikaw ay lumalaban sa fake news, nagpapakalat rin daw po ng fake news. Palagay ko yun, magandang laruhin mo. Kasi nga sa aking panonood naman, so far, kinaklaro lang niya ang mga issue at may mga iba po naman na ang take dito ay common sense lang. Go ahead, Lovely. Nagpapakalat ng fake news. Which fake news?
I think yung pinupunteriya nila is yung Jensen, part ng Davao. May mga kumakalat na ganun eh. Kasi sa Billionario interview, nabanggit ko ngayon, but they deliberately removed the phrase, yung mga nagpapakalat ng misinformation na yan or disinformation, kasi deliberate siya eh. They deliberately removed the phrase when I was younger, which is actually totoo. When I was younger, Jensen was actually part of Region 11. Ngayon, tawag Davao Region. But back then, that was Southern Mindanao. They would say, dapat Southern Mindanao ang ginamit mo kasi back then, wala pa namang Davao Region. So I would say, mas ginamit ko yung modern name kasi yun yung kilala ngayon eh. Actually, pag common sense, madali namang intindihin. Marami namang nakaintindi. And when I say na parts of China were actually part of Korea before, maiintindihan mo siya eh. You would not tell me na, some parts of Chuchu dynasty were part of Baekje, Silla, Goguryeo. You don't know these names. Diba? You would definitely use Korea kasi yun ang mas kilala ngayon. So wag niyo akong rarasunan ng kung ano-ano dyan. Okay. All right. So ayun, kung yun po. Much that we would like to to continue asking you, Lovely, kasi nga marami ngayon ang ito na yung mga mamangha sa'yo. ito yung isa sa mga idol din natin ito. Sabi niya, gustong-gusto ko yan anak na si Lovely kasi may balls. Yeah, si Nanay Christy Fermin. Si Nanay Christy Fermin nagsasabi nito ngayon. Yeah, Na you really have the nanonood sa atin. balls. All right. Sige. So Once again, Lovely, invite them to follow you on TikTok, Facebook, and also on YouTube. Yes po, nasa Facebook po tayo, mga videos natin nasa Laverite. Laverite. It means the truth. Iba ang admin yan. Friend ko ang admin yan. Okay. My personal Facebook is Lovely Granada. Sa YouTube naman, Lovely Granada-PH. Ayan At syempre na. sa TikTok, I am Lovely G. Lovely G, So- batiin mo naman sila sa Bisaya kasi inaabangan kanila marinig din mag-Bisaya. Hello sa atong mga suking tigpaminaw. Daghang salamat sa suporta o sa sa kadaghan nga nagkuyanap nga disinformation, mga pagpamakak para lang pag-away-awayon ta, unta magkahiusa ta para sa Pilipinas. Ug unta kung dili mo ganahan sa ako mga ginapang storya, unta bisan gamay lang buksan nato ang ato ang isipan ug ato ang kasing-kasing para makita nato nga ang kung unsa gid ang ato ang goal. O unta magkahiusa ta para sa Pilipinas. Oo. Sa abrihan nato ng atong kasing-kasing. Oo. Lovely, kumakanta ka rin? Hello? Kumakanta ka rin? Opo. Oo. Pero hindi ko alam kung maganda pakinggan. Hindi kasi nga yung ganong speaking voice, no? Hindi lahat ay mayroong singing voice. Ay, Ikaw, si Chacha, sample. speaking voice na mayroon pang singing Parang voice. di naman. Uy, gusto namin marinig. Parang first time Pero ni Lovely ito. 9:47 na eh. Naku, kahit isang line lang. First time niya kakanta yata if Sige. ever eh. Lovely, pasample ka sa naman iyong dyan. favorite mo na kanta kahit na mga isang kanta lang. Oo. Kahit chorus lang, Lovely. A whole new world, a new fantastic point of view. Yun lang. Ganda rin ng boses. Pag kumakanta. Thank you so much, Lovely. Maraming salamat for guesting on the show. Ang ating pong Good Morning Lodi guest ngayong umaga. Na Salamat talaga po. namang loding-lodi. Dagang salamat Sa kanimo, tapang. Day, ha? Dagang salamat kanimo. Salamat. Thank you very much, mga kapatid. Lovely Granada. G! Mga kapatid, I am Lovely G on TikTok, Lovely Granada on Facebook, and on YouTube. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook, at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.